Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Yun. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Welcome sa ating pong live podcast ng The Narrow Gate Ministry. Magandang gabi, Pastor Derek. So, bago na naman po yung ating topic sa gabi pong ito. Pero may kaugnayan pa rin po ito sa mga previous topic po na tinatalakay ninyo about God's sovereignty. Ngayon, ang topic po natin, God's sovereignty and human free will. Yun. Human freedom. May mga sub-questions po eh. If God is sovereign, are human free? At God is sovereign, is He the author of sin? Yun. Yung sasagutin ko natin. At mayroon po diyang isang video, isang sikat na pastor. Sikat din po. Hindi rin natin masabi, sikat na siya. Marami ng followers eh. O yan, start time. Sige, ito kasi yung objection, no, ng mga Armenians na ayaw magpakilalang Armenians. Non-Calvinist daw sila. Ay, di Armenian nga. Armenian. Kasi pag hindi ka Calvinist, Armenian ka. Wala namang in between. Pero ang pakilala nila sa sarili ay non-Calvinists. Kasi masamang pakinggan eh. Ayaw nila na ma-identify kay Armenius kasi nga heretic yon. So pag sinabi nilang sila ay pabor kay Armenius, ay di mabibintang ang heretic sila. Pag sinabi mang Molinist, ay heretic din yon. Kaya ang tinawag na lang nila, non-Calvinist. Yan, di ba? Pero isa lang naman ang pamimilihan mo. Whether you are an Armenian, believing that you have part in your salvation, and that part is the faith that you have exercised according to your freedom of choice. So that's your contribution. Whether you like it or not, you have contributed something to your salvation. Because if you will not believe, you cannot be saved. So even if God wants to save you, but if you refuse because you want to follow your desire to refuse, because you have freedom, because you have free will. So if you exercise your free will and you don't want to be saved, then God, even if He wants to save you, He cannot save you. So resistible yung grace. You can resist
the grace of God, you can deny the call of God, and still, the last authority concerning your own salvation is your own decision. So, that's your contribution, your faith that you need to exercise. Kaya nga, hindi natin sila pwedeng sabihin na talagang grace eh. Yeah. Kasi grace is something given without any contribution on the one who received that grace. So, kaya kahit anong denial, yung logic, doon pa rin uuwi. Tama po. At ito nga, no, dahil nga sinasabi natin na ang Diyos lang talaga ang nagliligtas at siya ay sovereign, hindi siya matatanggihan, parang ang kanilang ibinibintang sa atin ay, ibig sabihin pala, pati kasalanan ay ang Diyos din ang may gawa. Kasi kung siya pala ang makapangyarihan sa lahat, inalaw niya ang kasalanan, at siya ay sovereign, lahat ng kanyang mga ginagawa ay nakatakda ng maganap, di pala, ang Diyos din pala ang may takda ng kasalanan. Therefore, siya ngayon ang may likha ng kasalanan. Siya ang pinanggalingan pala ng kasalanan. At dahil nga doon ay binibintangan tayo na dahil election ay parang ang Diyos ay indifferent. At siya rin pala ang nagtakda sa mga makasalanan na magkasala. So therefore, walang justice. Ang Diyos ay unjust. At dahil doon, siya rin pala ang may likha sa kasalanan. Dahil siya ay kaya niyang hadlangan ba't di niya inadlangan? Kasi nga siya makapangyarihan, ba't di niya hadlangan yung tao sa kanyang pagtanggi? Ibig sabihin ay di hinayaan niya yung tao tumanggi, ay di siya rin pala ang may akda ng kasalanan ng taong yon kasi nakatanggi. Tingnan natin kung ano yung sinasabi mismo ng isang tagapagturo ng non-Calvinism na tumatanggi sa tawag na Arminianism. At tayo ding patawag na Molinist. Basta sila non-Calvinists. Tingnan natin kung ano yung kanyang argument tungkol sa God's sovereignty and human freedom. Yeah. Pakinggan natin. Grace for all. The doctrine of God's sovereignty tells us that God is the rightful ruler of the universe. Every genuine born-again believer, every authentic evangelical Christian believes that God is sovereign. You don't need to become a Calvinist to believe in God's sovereignty. So you notice there's a difference between Calvinists' definition of sovereignty and non-Calvinists' definition of sovereignty. One defines sovereignty as deterministic, meticulous control of the world, but the other defines sovereignty as God in charge, governance, authority, influence. He allows and permits evil instead of decreeing, planning, or rendering certain every evil in the world. So for many Calvinists and many Reformed theologians, God's sovereignty in His providence means that everything down to the minutest details of history and individual lives, including persons' thoughts and actions, are foreordained and rendered certain by God. Even evil thoughts and actions are planned and brought about such that God sees to it that they happen to carry out His will. Nothing at all, whatever, falls outside God's predestining plan and activity. Everything that happens, including sin and crime and evil, is ordained by God for His own glory. In short, the Calvinist account of God's sovereignty inevitably makes God the author of sin and evil and innocent suffering. And thereby, this questions the integrity of God's character as good and loving. But God cannot be the one who planned, decreed, or made certain that evil happened. So how can we deal with the reality of sin and evil in God's world without placing undue limits on God's power and sovereignty? The only way is to believe that the Scripture everywhere assumes a divine self-limitation in relation to the world of moral freedom. That freedom is a wonderful and terrible gift of God to human persons created in His image and likeness. In other words, God
allows His perfect will to be thwarted by His human creatures, whom He loves and respects enough not to control them. That means sin, evil, crime, and all the horrible things that human beings do are humans' responsibility. It was not God's responsibility. That means because of God's love for humanity and God's love for His creation, God is limiting Himself. For the meantime, God is allowing His sovereignty to be challenged until the full day when God's rulership and reign happens in the world. Sandali na tinutukso Opo. ng ahas si Adan at Eva ay nanonood lang ang Diyos. Kasi hindi naman siya ang may akda nun eh. Oo. So pinabayaan lang niya, nilimitahan niya ang kanyang sarili para ma-exercise ni Adan yung kanyang kalayaan. Therefore, ang Diyos ay limitado. At siya nanonood lang, nakaupo, parang nakaupo lang doon at nanonood, idle, hindi siya makakilos, at siya ay parang nasorpresa. Na nagkasala. Oh, he was quite surprised and thwarted by the creator of his hands. Thwart yung plano niya. Kasi ang plano ng Diyos, dapat si Adan at Eva ay sa hardin lang ng Eden at manatiling walang kasalanan. Oo. Ay dahil nga sa kalayaan na ibinigay niya kay Adan at Eva, nilimitahan ng Diyos ang kanyang sarili. Yan ang sabi niya eh. Oo. God has limited himself or God limits himself. At least for a time being, sabi niya. Eh wala kahit saan sa Biblia na ang Diyos ay nilimitahan ang kanyang sarili. Kahit na pansamantala o pansumandali. Yes. Wala. Meron na po. Kanina po medyo wala ang science kanina. Sayang yun yung pong explanation. Oo, sayang ano. Sige, ulitin natin. Narinig ba? Okay na po ngayon. So, ibig sabihin ay ayon kay Michael Carino, ganda pa naman ng papelyedo, ano? Carino. Ang Diyos daw ay nilimitahan ng kanyang sarili. Oh. At hindi daw ang Diyos ang may decree nung fall, even nung kasalanan. Hindi daw niya iyon itinakda at hindi daw niya iyon pinlano. Kaya pala, ayon sa kanya, kung ganoon ay
sa tunay na Arminian ay talagang ang Diyos ay hindi niya na-exercise ang kanyang power. Kaya nung tinutokso si Adan doon sa Hardin ng Eden, ay wala siyang nagawa. Dahil hindi naman kasama yun sa plano niya eh. So siya ngayon ay nasorpresa nung biglang umikse na si Satanas, hindi rin niya alam na si Satanas pala ay sumapi na doon sa ahas. Nagulat. Nagulat siya ngayon. Hindi siya ang ano eh. Oo. He was quite surprised that the creature of his hands disobeyed him and thwarted his will. So dahil sa sa kanilang pagtatangka na i-practice yung sanayin, yung freedom ng tao, at sa katuruan nila na talagang sila may kakayahan na tumanggap o tumanggi, nililimitahan naman nila ngayon yung sovereignty ng Diyos, yung kapamahalaan at kapangyarihan ng Diyos at pagtatakda ng Diyos sa lahat ng mga pangyayari sa kasaysayan. Kaya sa kanila, ang Diyos ay isang idol, impotent, semi-impotent. Parang hindi siya makapangyarihan Pagdating doon sa sin. pagdating sa kasalanan. And not even pagdating lang sa kasalanan, pagdating pati doon sa pagliligtas. Kaya nga, sa kanila nga, hindi sila mailigtas ng Diyos kung ayaw nilang i-exercise yung kanilang free will eh. Kaya hindi lang iyon, yung pag-exercise ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa pagpipigil sa kasalanan, at ganoon din doon sa pagpipigil sa kalayaan ng tao. Hindi niya kayang pigilan yon. Kaya ang tao, kung ayaw tumanggap sa kanya, iiyak-iyak siya. Ganun ang picture ng Diyos. Kaya nga po, Pastor, sabi nila, kung sovereign ng Diyos, paano naman naging free ang tao? Yun yung mga nila, talaga. When we admit that there is a only God can fully explain because He alone knows everything. Yes. He alone can fully explain. Probably when we go to heaven, then we can ask God Yes. and He can explain to us, but still we cannot fully understand because we are still human beings and we have still limited intellect when we reach heaven. So, only God can really explain fully well the relationship between His sovereignty and human responsibility. But we admit that divine sovereignty and human responsibility are like twin towers that are connected. But we cannot see clearly the connection. It's just like twin towers above the clouds, and we cannot go Yes. beyond. Our vision can't go beyond that cloud. But still, they are connected somewhere. And it's only God can fully explain that to us because it is not fully revealed how God made the sovereignty and human responsibility perfectly compatible Yes po, Pastor. with each other. They are compatible. Opo. They don't contradict each other. Opo. Kasi malinaw naman po sa scripture, Pastor, na sovereign ng Diyos, may mga supporting passages, verses. And then at the same time, may pananagutan talaga ang tao. Di po ba? Yes. Paano natin pagkukontrahin? Hindi pwedeng pagkontrahin dahil parehong totoo eh. Hindi natin pwedeng sabihin na nilimitahan ng Diyos ang kanyang sariling kapangyarihan para lang ma-accommodate yung freedom ng taong magkasala dahil gusto nilang iligtas ang Diyos doon sa pagiging author ng sin. Kaya, Kasi hindi nila ma-explain eh. At dahil hindi nila ma-explain, limited yung kanilang kalaman tungkol sa kung paanong may kaugnayan ang kapangyarihan ng Diyos at ang kalayaan ng tao, maging ang kalayaan ng tao magkasala, ay kanila na lang sinasagkaan yung katotohanan na ang Diyos ay walang hanggan na kapangyarihan. So kanya nilimitahan na lang. Kaya ang tao ay nagiging responsible kasi ang Diyos ay nililimitahan ang kanyang kapangyarihan. Para yung responsibility ng tao ay kanya namang mapagbigyan. Hindi po pwede yun. Kasi ang Diyos ay hindi pwedeng bawasan ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa accommodation ng tao, ng kalayaan ng tao. At makikita natin sa buong Biblia na ginagawa ng Diyos ang anumang kanyang maibigan
sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, sa karagatan. No? Walang sino man ang makahadlang sa kanyang layunin. And from the beginning to end, He will carry His purposes. Yari na sa Diyos ang kanyang plano. Dahil kung ang Diyos ay walang plano na parang ganoon, sa kanila parang walang plano ang Diyos. Kasi yung kasalanan daw, hindi kasali sa plano, biglang napasali. Ibig sabihin, walang plano. Ang plano, mayroon pong plano yung Diyos. Oo. Depende sa tao. Oo. Hindi, ang sa kanila ay God has a general plan but without specific plan. Yun ang ano ng Armenian system. So, He has a general plan but specific plan kung sino yung kanyang ililigtas, kung sino yung kanyang bibigyan ng grace. Hindi yung kasali. Ang kanyang general plan ay iligtas lahat ng tao. Bahala na kung sino. Walang specific. Kaya namatay si Jesus para sa lahat. Wala siyang pinili, wala siyang itinakda na kamatayan. Parang free for all, come and get your share. If you don't want to get your share, then you cannot have a bite. Wow. Diba? You cannot taste it. So it's up to you to taste. It's up to you to get your share. So here is the cake, but if you ignore the cake, then God cannot do something or anything for you to bite or to take a bite of that cake. Ganon din ang salvation. Here is salvation. Christ died for those that God has a plan to save. Sa kanila, wala nga plano eh. Parang ganito na lang. Ang Diyos gustong iligtas ang tao. Wala siyang plano kung sino gustong iligtas. Kaya binigay niya ang kanyang anak. O pagkatapos kung sino na lang ang manampalataya, bahala kayo. At yung sumampalataya na yun ang pipiliin niya. Parang He is subordinate to the freedom or to the choice of men. Wow. Yung kanyang choice ay subordinate doon sa choice mo. Kung gusto mo, gugustuhin ka rin yan. Kung ayaw mo, kahit gusto ka niya, wala siya magawa. Kaya aayaw na rin siya. Ibang klaseng Diyos nila. Kaya nga, in all honesty, ay masasabi natin talaga na they have a different view and belief about the nature and character of God. Only God knows if they have a different God. But if they believe in the same God that we believe in, how come that they have a different view of His character and of His plan and of His nature? Hindi nila po napapansin yung pastor na naatake yung character ng Diyos, na very character. Even si Flowers ngayon, na gustong-gusto nilang theologian. Idol nila eh. Yan ang pinapalo nila. Idol nila sa Flowers. Materiology. Sabi ni Flowers ay infants, they didn't inherit Ganun po. Meron na ngayon na naging semi-Pelagianism na siya. Dahil sa kanyang kapipilit na ang tao talaga ang mayroong kakayahan na magligtas sa pamamagitan ng kanyang pagpili. Kaya sabi niya, ang bata ay sinisilang na walang kasalanan ngayon. Nagkakasala lang daw siya dahil nai-influence. Pero paano po yung, Pelagius na nga. paano po niya kaya in-explain yung Romans 5:12, Psalms 51:5. Ayaw niyang explain. Ayaw niya yung explain. Basta para sa kanya ay wala siyang scriptural proof. Idea lang niya. Idea lang niya yon. Pero itinuturo niya yon as if that is from the Bible. Para din si Carino. Parang itinuturo niya na parang nasa Biblia yung nilimitahan ng Diyos ang kanyang sarili. Where can we find in the Bible that says that God limited Himself for a time being? Kasi kahit pansamantala lang, no? Kasi sa kanya parang for a time being daw, pansamantala, nilimitahan. Wala naman yan sa Biblia. Kahit kailan, hindi mo pwedeng limitahan. Kasi ang tawag doon ay intrinsic attribute niya yun eh. Tama. Essential attribute. That cannot be limited. Kahit ang Panginoong Jesus ay hindi niya nalimitihan yung kanyang pagiging all-knowing. Diba? Kasi alam niya pa rin ang lahat ng bagay. Kaya kahit kung siya nagkatawang tao, kasi nga, intrinsic attributes niya yun or normal na attribute niya na hindi niya pwedeng alisin. Kaya still, alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nga, ang Diyos din, pag sinabi mo na hindi niya alam ang plano niya, wala siyang plano, wala siyang definite na
architectural design or personal design sa mundo, o edi yung hinadlangan na yung kanyang pagiging walang hanggan Opo. at yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Saan ka nakakita ng makapangyarihan sa lahat na nilimitahan ang kapangyarihan? Hindi na siya contradictory siya. Pwedeng sabihin natin na hindi niya ginamit. Pero yung sabihin mong nilimitahan niya ang sarili niya, paano gagawin yun ng Diyos sa kanyang sarili? He cannot contradict himself. He cannot limit himself because that would be contradicting himself. Hindi pwede yun. Mahirap sa marunong talagang Ngayon, ito ang pinanggagalingan nila eh. Meron kasi silang universal verse. Their view of salvation is that all people have the ability to save themselves given the right opportunity, given the right timing, given the right conditions. It is not fixed. So the salvation of human beings is not fixed. So it is always changeable depending on the decision of that human being. So if the gospel is presented to all people, then that gospel has no power in itself unless a man exercises his will, his power to understand it. Ngayon ang may power. Yes. Yes. Kasi universal nga ang grace eh. So anybody can be saved. Anybody can save himself. As long as he exercises his freedom of choice to receive the gospel, to believe the gospel. If he refuses to believe, then God has no power to save that person. That's why those who have no ability to exercise volition, simply because they don't have the ability to intellectually understand the gift of salvation or the plan of salvation and the presentation of the gospel, they cannot be saved simply because they don't have the ability to believe. So that's why, for Armenians, wala hopeless case na ang mga sanggol na namatay na sanggol. Hopeless case na ang mga nag-edad 6 years old below. Because they simply cannot use their intellect. Or they can use their intellect, but their intellect is still incapable of understanding the gospel. So that's why they cannot believe. Because they're not able to understand. So hopeless case na rin ang mga moron. At yung mga may intellectual incapacity. Grabe namang ka-judgmental nila, no? Oo. Ganun. Kapag may nakikita silang moron, ay hindi sa Diyos. Sa impyerno na. Sa impyerno ka na. Chupi. Yun ang implication kahit sa ayaw at sa gusto nila. Yun ang implication ng kanilang belief. Kaya lang ayaw nilang aminin. So if they have a child or if they have children na mayroong problema sa isip, Halimbawa, Down syndrome. may Down syndrome, may Down syndrome, kaya pa rin nilang maniwala. May intindi yun. Kaya lang ay yung mga talagang kulang-kulang. Hindi lang yung may Down syndrome, but yung kulang-kulang na talaga ang pag-iisip na hindi na kumpleto yung function ng brain. So kahit matanda na, kahit na 50 years old na, may ganun pa rin tao, di ba, na parang isip bata. Opo. Isip 5 years old. Ganun. Hindi. So sa kanila, ginudge na nila yon na dahil nasa kanya ang ability dapat wala siyang ability, hindi siya maligtas. So kahit ang Diyos, kaya siyang iligtas at pwede siyang iligtas. Hindi siya kayang iligtas dahil hindi nga siya makapaniwala. Kaya nga nakasalalay dun sa faith ng tao, yung salvation ng tao. And because of that, they make God all the more, ang tawag naman doon is limited nga. Yung power niya is limited talaga. All-powerful. He is not an all... Impotent. Yes, no. God is impotent. Impotent. God is not all-powerful. Kaya nga, He is not sovereign. So, Kaya tinan mo, kino-contend nila yung sovereignty. So God is not sovereign. He limited Himself. He limits. He is not sovereign at all. they define sovereignty po, Pastor, according to their own understanding. Kasi Ang understandings nila ng sovereignty is only if man doesn't exercise his freedom. So God is only sovereign if man doesn't exercise his freedom. So when he exercises his freedom, then God's sovereignty
becomes Ano? irrelevant. So he's no longer sovereign because man is now exercising his freedom of choice. Kasi doon po sa sovereignty, pastor, ng Diyos, binibintangan nila ang Diyos doon na fatalistic eh. Yung kanyang mga ginagawa na parang may puppet lang na ginaganon-ganon sa kamay. Kaya sovereign ng Diyos. Ako, lahat ng gusto kong galaw ninyo, magagawa ko. Ayaw nila nun. Hindi nila kaya tanggapin po yun. Diba? Kaya nga ayaw nila sa Diyos eh. Yun lang. Kaya nga ang Diyos ay Diyos, kaya niya yung gawin lahat. Opo. Ganito lang naman yan eh. Ito, definition ko to. Lahat tayo ay puppet ng ating sariling utak. Yes. Ikaw, puppet ka ng utak mo eh, di ba? Yung utak mo ang nagpapatakbo sa'yo. Hindi nila matanggap. Na pag may sinabi ang utak mo sa kamay mo, may impulse yan gawin yung sinabi ng utak mo. May naramdaman ka, yung utak mo biglang nag-react sa naramdaman mo, kaya inalis mo yung kamay mo sa apoy, sa init. Kasi mayroong impulse yan, brain impulse yan. So, somehow, talaga tayo pinapatakbo ng ating sariling isip. Ako dati ganyan din ang kaisipan ko, pastor eh. Para talatay. Diba? Kaya nga pagka ikaw ay na-stroke, nawawala ng connection ang iyong litid, mga nerves, Hindi na makagalaw. hindi na siya makagalaw kasi yung neurons, yung utak mo, Wala nang ay hindi na makapag-command sa yung bahagi ng katawan na mayroong deficiency sa pag-transmit ng ng activity ng neurons. Na hindi na siya makapag-utos doon sa iyong paa na gumalaw ka kasi nalagot na ang litid or nawala na ng komunikasyon. Kaya nga, ang alak, kontrolado ka rin ng alak di ba? kung ano. Kontrolado ka ng pangarap mo. Ano ba, may pangarap ka, yun ang nagkocontrol sa'yo Ba, may pangarap kang yumaman. Lagi araw-araw, ang gusto mo ay kumita ng pera. Yun ang nagpapatakbo sa buhay mo. Tama. Kaya pala yung mga politiko. Yung iba ay kontrolado ng maleta di ba? Kaya yung isinusuko na nila yung kanilang integridad, di ba? Sukdulang harap-harapan na kanila ng hindi na inaalintana yung pag-aglahi ng tao sa kanila. Kasi nga, ay, may maleta ako. So, ibig sabihin, you are controlled by money. Now, if God wants to control me, I'm all out. I want to be controlled by God, all out. Kung ano ang gusto niya sa akin. At least Diyos yun. Ito naman talaga ng Diyos eh. At least Diyos ang kumokontrol sa'yo. At least puppet ako ng Diyos. Yung iba, puppet ni Satanas, di ba? Kasi nga sa Ephesians chapter 2, verse 1, sinusunod nila ang lahat ng gusto ng pinuno ng sanlibutan ito. Puppet sila ni Satan. Kung ang gusto ni Satan, ipagawa sa kanila, ialok sa kanila dahil sila alipin ng makalamang pita, ay kanilang sinusunod si Satanas. Wala namang uri ng master At dalawang uri lang ang puppet. Puppet ni Satan, puppet ng Diyos. Masters ano po. Master mo si Satanas, master ko ang Diyos. Kaya mayroon talagang puppet. Pero talaga nagpapasunod kahit sa ano gusto. Yun nila tanggapin. Kasi ayaw ninyong tanggapin na ang tao talaga may nagpapasunod sa kanya Either yung utak niya na alipin ni Satanas, alipin ng pera, alipin ng pangarap, alipin ng kanyang pansariling ari, alipin ng ambisyon, o ikaw na alipin ka ng Diyos, gusto mong masunod ng Diyos. So, Kung alipin ka naman ng sarili mong hindi ka rin naman mawawala ang freedom Kasi isip mo yun gusto mo yun Kung ano yung gusto mo, susundin mo So wala pa rin coercion doon. Wala pa rin coercion kahit mapit ka ng sarili mong pagnanasa. Bakit mo sasabing na wala ang kalayaan mo? Gusto mo nga yun. Ginusto Ang puppet ay yung hindi niya gusto. Ay yung puppet na masama. Ay yung ayaw na, saan ka naman nakakita ng puppet? Ayaw niya. Parang mahirap mo yun. Masisira yung, masisira yung Paghila sa'yo. Ayaw mo. Pinakasunod di ba? Parang mahirap. Di yung sarili mo, ang iyong boss, hindi yung nagpapapit sa'yo. At least, ay Diyos pa rin ang master ko. Pwede niya akong kontrolin saan man niya ako gustong kontrolin. Kung pwede niya akong palakarin kung saan niya ako gustong palakarin. Dahil pinagtitiwala ako sa Kanya na siya ang karapat-dapat kong master. Siya ang karapat-dapat kong Panginoon So wala sa aking problema. Ay may problema ka lang pag ang gusto mo, ikaw ang magmamaster sa Diyos. At ang Diyos ang puppet mo. Yun ang... Na kung sundin mo, di ba ikaw ay Diyos? Ikaw ngayon ang puppet ko. Bakit? Hindi ka makakagalaw pag ayaw ko.
Para sa kanila, ganun. Ayun ang lumalabas. Yung Diyos ang Ang Diyos ang tao ang master, ang Diyos ang puppet. Limited ka. Kasi ini-exercise ko ang freedom ko eh. Diyan ka. Hindi ka pwedeng mag-aari sa akin ngayon. Ito ang gusto ko. Kung ayaw kong tanggapin yung gusto mo, ay dilimitado ka. Ako ang magpapatakbo sa sarili ko. So, sunod ka sa akin. O, iyak-iyak ka ngayon, sumunod ka. Masama ako, hindi susunod-sunod ka sa akin. So, doon po, hindi na sovereign at all ang Diyos. Kaya nga, ang problema dyan ay God is no longer sovereign, God is no longer omnipotent or powerful, kasi siya ay powerful lang kung gusto nilang ibigay yung power. Sabi dito ng mga Armenians sa Universal Grace, no? Sabi ni Professor Henry Sheldon, na connected dati sa Boston University, isang Armenianist, no? Isang Armenian. Ang sabi niya is, our contention is for the universality of the opportunity of salvation as against an exclusive and unconditional choice of individuals to eternal life. Doon sa aklat na System of Christian Doctrine, page 417. Mapapansin natin ang dalawang bagay doon sa kanyang pangungusap. Una, sabi niya, mayroong universalism. Sabi niya, the universality of the opportunity of salvation. Wow. Universality. Ito na naman ang problema natin eh. Paano nga kung wala roong Biblia? Nasaan ang universality? Nakaraan pa natin. Di ba? Kung ang tao nga ay hinayaan ng Diyos isilang sa isang bansang Muslim, halimbawa sa Iraq, North Korea, o sa isang isla gaya doon sa Sentinel Island, paano magiging universal nga? Eh walang means sila eh. Paano nga sila magkakaroon ng opportunity? Kasi sabi niya, the universality of the opportunity. Even the opportunity is not universal because there are no opportunities for other people who are living in countries or in nations that have no opportunity to believe because they don't have the Bible. They don't have preachers. Sa China nga, sarado nga ang internet. Ang God questions nga, hindi makapasok sa China. Ano magkakaroon sila ng opportunity? Hindi talaga universal. Hindi talaga universal kahit opportunity Hindi talaga universal. Kasi papaano yung lumaki sa Sentinel Island? Eh hindi naaabot ng tao yun. Yung ibang tao, pinapatay nga nila ang missionary na darating. Kahit daw yung helicopter na nagbibigay noon ng ayuda. Pagkatapos nung tidal wave dyan sa may Phuket, Thailand. Di ba? Sa India, sa may India. Pinapana nila yung yung helicopter. Paano nagkaroon ng universality ng opportunity? Eh wala nga opportunity sila. Doon pa lang, dismiss na. Dismiss with prejudice. Talo na talaga. Wala na yung katwira mo. Tapos na. Nadinig na at wala kang magandang ebidensya. Dahil doon pa lang, common sense. Maraming tao walang opportunity. At saka yung mga bata. Hindi talaga. Dahil ngayon, sabi nila, para maligtas, kailangan manampalataya. Nasaan opportunity ng mga bata na maligtas? Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng desisyon. Wala nga opportunity. Yun eh. Kahit nga sa isang pamilya may bata, hindi na universal sa isang family yung opportunity. Kawawa naman. Meron pa silang isa dito na ini-stress sa kanyang salita. The recognition that in the final analysis, all that God does for the salvation of men does not actually save anybody, but that it only opens up a way of salvation so that men can save themselves, and then for all practical purposes, we are back on the plane of pure naturalism. Yun ang ikalawa. Universal ang opportunity, pero nasa iyo ang desisyon. Babalik tayo ngayon sa naturalism. Natural palang mayroong kang kakayanin. In nature talaga may kaya. Bakit naman pamamamatay pala si Kristo? Kung kaya mo palang tanggihan, di wala din palang bisa. Walang bisa. Pero may isang pinaka-strongest assertion, no?
ng mga Armenian construction. Makikita ito sa creed ng tinatawag na Morrisonians. Ito yung Evangelical Union Body. At ito mismong grupong ito, kaya itinayo nila ay para sa layunin na magprotesta laban sa unconditional election. Conditional daw kasi ang election upon yung belief. Kaya dapat hindi tinuturo yung unconditional election. Conditional yan upon freedom, upon faith, on the faith of the individual. Ang summary nila ganito. Meron silang tinatawag na three universalities. May tatlong pangkalahatan. Una, the love of God the Father in the gift and sacrifice of Jesus to all men everywhere without distinction, exception, or respect of persons. So ang pag-ibig ng Diyos Ama sa kanyang kaloob at sa handog ni Jesus sa lahat ng tao sa anumang lugar, nang walang pagpili, walang eksepsyon, o hindi namimili ng kanino mang tao, walang favoritismo. Ikalawa, the love of God the Son, ang pag-ibig ng Diyos Anak, in the gift and sacrifice of Himself as a true propitiation for the sins of the whole world. Sa kanyang kaloob at paghahandog ng kanyang sarili para sa tunay na pagtubos para sa kasalanan ng lahat ng buong sanlibutan. And the love of God the Spirit, ang pag-ibig ng Diyos Espiritu, in His personal and continuous work applying to the souls of all men the provisions of divine grace. Ang pag-ibig ng Diyos Espiritu sa kanyang personal at nagpapatuloy na gawain na paglalapat sa kaluluwa ng lahat ng tao ng probisyon ng biyaya ng Diyos. Yan ay nasa aklat na The Religious Controversies of Scotland, page 187. Ito ang malaking tanong. Kung iniibig ng Diyos ang lahat ng tao, at kung namatay ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao, at kung inilalapat ng banal na Espiritu ang mga benepisyo ng pagtubos ni Jesucristo sa lahat ng tao, dalawa lang konklusyon ang pwede nating makuha. Una, ang lahat ng tao ay ligtas. Universalism. Diba? Kung inilalapat nga ng banal na Espiritu, ay di dapat lahat ligtas. Lahat ng tao nilapatan ng benepisyo ng pagtubos Ikalawa, yun ang una, lahat ng tao ay ligtas. Ikalawa, ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa tao ay hindi nagligtas sa tao. Ang ginawa ng Diyos na pagliligtas ay walang nagawa ang Diyos. Kundi iniwan niya ang pagliligtas sa tao lang mismo. Kasi iniibig naman ng Diyos lahat At inilalapat naman ng banal na Espiritu sa lahat ng tao yung probisyon, pagtubos. At inibig naman ng Jesucristo ang lahat ng tao at tinubos naman niya lahat. Una, universalism, ligtas lahat. Ikalawa, walang nagawa ang pagliligtas ng Diyos. Ang tao talaga ang nagliligtas. At iniwan na lang ng Diyos sa tao ang kanyang sarili para madesisyon na niya kung siya pupunta sa langit o hindi. Ano nangyari ngayon sa evangelicalism? Sa evangel, sa good news, walang good news. Kasi sa evangelicalism, ibig sabihin ng evangelical, God alone saves sinners. Alisin na natin yung salitang evangelical sa atin. Alisin natin ang salitang good news. Walang good news. Kasi wala naman palang nailigtas ang Diyos sa kahit ano pang ginawa niya. Ikaw pa rin pala ang magliligtas. Kaya nga, kung ating pinangahawakan na pagkatapos na magawa ng Diyos ang lahat ng kanyang kayang gawin, pagkatapos ay iniwan sa tao ang desisyon kung tatanggap siya o hindi siya magre-resist, binibigyan natin ngayon ang tao ng veto power, parang presidente, na kung ayaw niya, kahit inaproba ng Kongreso, kahit approve ng lower house saka upper house, ng Congress at saka Senate, bineto niya, ayaw ko niyan. Ano magagawa ng Diyos? Kaya nga, binibigyan natin ng veto power ang tao over the work of Almighty God at ang kaligtasan ngayon ay nakasalalay ultimately sa kamay ng tao. Yun lang naman yun
So, doon pa, Ang linaw noong kanilang statement. babalik pa rin po tayo doon sa ang tao talaga ang Oo. salvation. So, kaya nga, ang Arminianism is man is still the captain of his soul. Hmm. Grabe. Kaya nga, in this system of belief, kahit gaano ang gawin ng Diyos sa pagliligtas sa tao, man is ultimately the deciding factor. And then, they love to think that they are glorifying God in that system of belief. That we don't make God the author of sin. Wow. And we make ourselves the author of salvation. We make ourselves the ultimate decision maker. Our salvation is in our hands. It's in our hands. We can deny it, we can accept it, and God cannot do anything more than offering salvation to us. We are the one to decide. If we want to receive, we will be saved. If we want to reject, God has no power at all over us. Oh, God. What a poor God. Poor God. Akala nila, sa pagdidepensa nila na ang Diyos ay hindi author ng sin, which is by the way, hindi yun ang turo natin. Yan po'y caricature ng kanila po lamang yan na caricature. Mamaya titingnan natin kung anong sinasabi ng Westminster Standards at ng mga Reformed Standards of Faith. Yun ang problema. Sabi ni Sankios, Arminianism gently whispers in the ear of man that even in his fallen state, he has both the will and the power to do what is good and acceptable to God. Binubulong ng Arminianism sa tao sa kanyang makasalanang kalagayan. Buti naman po hindi careless whisper. Ano daw yan eh? Gentle whisper. Buti na lang. Grabe. Walang background music. Grabe nga eh. Yun yung ultimate common denominator eh. Yun talaga, doon talaga uuwi. Kaya nga, that Christ's death is accepted by God as a universal atonement for all men in order that everyone may, if he will, save himself by his own free will and good works, that in the exercise of our natural powers, we may arrive at perfection, even in the present state of life. Wow. Talaga naman. Sabi ni Dr. Warfield, Benjamin Warfield, the issue, sabi ni Dr. Warfield, the issue, quote, is indeed a fundamental one and it's clearly drawn. Is it God, the Lord, who saves us? Or is it we ourselves who save ourselves? Yun ngayon. Yun ang dinodron yan eh. Yun lang yun. Tanong ko yun. Yan lang naman talaga eh. Bakit kailangan pa nating pahabain ang diskusyon? Doon na sa dalawang ano na yun. Dito lang naman uuwi. Sabi ni Dr. Benjamin Warfield eh. Doktor yan. Sabi niya, and does God the Lord save us? Or does He merely open up the way of salvation and leave it according to our choice? To walk in it or not? Yun. O ang Diyos ba talaga ang nagdikta sa atin? O binubuksan lang niya ang daan sa kaligtasan at iniiwan niya ayon sa ating kapasyahan na mamili na lumakad doon o hindi. Kaya sabi niya, the parting of the ways is the old parting of the ways between Christianity and autosoterism. Ibig sabihin, non-Christians. Yung nagtitiwala sa sariling kakayahan. Certainly, only he can claim to be evangelical who with full consciousness rests entirely and directly on God and on God alone for his salvation. Quote, The Plan of Salvation, page 108. Yun lang naman. That's the parting of the ways between Christianity and Arminianism. Parang, ang Diyos ba talaga ang nagliligtas? So talaga ba tayo talaga? Wala naman pamimilian eh.
Ang Arminianism, iginigit tayo. Malaya tayo. Tayo ang nagliligtas. Malaya ang lahat, maligtas. Di ba? Ang Diyos, walang planong individual. Wala siyang piniling individual. Ang pinili niya, yung pipili sa kanya. Limited talaga ang Diyos. Limited ang kanyang sovereignty. He is not sovereign. Kaya di ba ang kanilang nire-refute? Yung divine sovereignty? Nirefute mo, parehong totoo yun. Ito na ngayon. Tinuturo ba natin ng mga reform na ang Diyos ang may akda ng kasalanan? Ito ngayon ang malaking tanong. Tingnan natin ang sagot. Tinuturo ba talaga? Yun talaga ang turo ng Calvinist. Okay, ito ang Westminster Standards. Basahin nyo kasi. Puro kayo accusation eh. Hindi naman ninyo kinokode kung saan namin sinabi. Saan ba namin sinabi na kahit anong aklat na talagang tinatanggap ng lahat ng reform, isang aklat na universally recognized ng reform believers, na sinabi doon na ang Diyos ang may akda ng kasalanan. Ito ang aming sinasabi sa Westminster Confession of Faith sa paragraph 4. Sabi niya, quote, "In treating of the dread mystery of evil, we are very careful to guard the character of God from even the suggestion of evil." Napaka-careful ng mga reform na hindi namin kailanman na inisip o binigyan man lang ng hint ang karakter ng Diyos na siya ang may gawa ng kasalanan at ng kasamaan. Ang sabi niya doon, sin is referred to the freedom which is given to the agent. And of all sinful acts, whatever they emphatically affirm, that the sinfulness thereof proceeded only from the Creator and not from God, who, being most holy and righteous, neither is nor can be the author or approver of sin. End quote. Iyan ang aming pininiwalaan po. Hindi namin po pwedeng ituro at di kailanman itinuro na ang Diyos ang may likha, may akda at nag-approve ng kasalanan. Hindi po yun. At habang hindi po namin, hindi po para sa amin ang pagpapaliwanag kung paanong sa secret council ng Diyos ay napagtagpo niya yung dalawang tila nagkukontrahang katotohanan na ang Diyos ay sovereign, makapangyarihan at ang tao ay responsible sa kanyang kasalanan, tinatanggap po namin pareho yan. Hindi po kami namili ng or either. Parehong totoo yan. Pareho namin pinaninindigan na ang Diyos ay lubos ang kapangyarihan upang kontrolin kahit ang kasalanan. Pero naniniwala kami na ang tao ay responsable sa kanyang pagkakasala dahil siya lamang ang pinanggagalingan ng kasalanan. We affirm, James, sabi doon, sa puso ng tao, nag-uugat ang lahat ng pagnanasa. At mula sa kanyang puso, nagmumula ang kasalanan. Hindi nagmula kailanman ang kasalanan sa Diyos. Tunay at tiyak na hiwalay siya sa kasalanan. Hindi niya kailanman Sabi, he cannot be tempted by evil. He cannot even be tempted by evil. And he cannot be the originator Yes. of evil. Well, may sinabi roon, yung evil is not evil deeds. Yung evil doon, yung mga God creates natural evil. Yung natural evil, yung lindol, hindi po naman masama yun na gawa. Yun yung masasamang mga nangyayari. Masama sa paningin ng tao. Pero sa Diyos, mayroon siyang ginagawa sa likod ng mga nagaganap na natural evil, natural disaster. Pero hindi siya kailanman pinortrace sa Biblia na siya ang nagpapagawa ng kasalanan. No, gawin mo ito magkasala ka. Hindi kailanman pinortray ang Diyos. Kahit saang verse o talata o aklat o kabanata ng kahit anong aklat sa Luma at Bagong Tipan, mula Henesis hanggang Pahayag, na ang Diyos kailanman ay, o kahit isang beses man, ay binintangan o sinabi na siya ang nagtakda na ang tao ay pagkasalahin, hindi kailan.
Opo. Tatanong po nila eh. Kung gano'n na niya, saan galing yung ano? Pero pinahintulutan sa kanyang divine plan, sa kanyang plano na walang hanggan, nilagyan niya ng lugar ang kasalanan, bagamat hindi siyang mayakda noon, upang yung kasalanan ng tao ay magkaroon ng magandang resulta. Mayroong magandang layunin sa mga nagsisiibig sa Kanya. Romans 8:28. All things work together for good. Not only good things, but bad things. Bad things. Diba? Para sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Kanya. Kaya nga, in all the manifestation of His character, He shows Himself preeminently the Holy One. Siya'y banal eh. Hindi siya pwedeng magkasala. These deep workings of God are mysteries which are to be adored, but not to be inquired into. And were it not for the fact that some persons persist in declaring that the doctrine of predestination makes God the author of sin, we could let the matter rest here. Hayaan mo sila na isipin. Hindi namin kayang baguhin ang inyong isip, pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi siya ang may gawa ng kasalanan. No compulsion. A partial explanation of sin is found in the fact that while man is constantly commanded in Scripture not to commit sin, he is nevertheless permitted to commit it if he chooses to do so. No compulsion is laid on the person. Hindi siya pinilit na gumawa noon. Hindi siya itinulak na gumawa noon. He is simply left to the free exercise of his own sinful nature, and he alone is responsible, not God. Hindi siya itinutulak ng Diyos magkasala, hindi siya ngayon binibigyan ng desire ng Diyos magkasala. Ang desire ang nanggagaling sa kanyang makasalanang kalikasan. From his own heart, sin of man cometh, not from God. Walang pakialam ang Diyos doon sa ginagawa mong kasalanan. Pero, hinahayaan kanya dahil may maganda siya pa ring plano para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So, but while God permits sin, His connection with sin is purely negative, and it is the abominable thing which He hates with perfect hatred. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan, kahit na pinapahintulutan. Hindi ibig sabihin ay nasisiyahan siya doon. Para Pastor, makatpuwetan. Parang inalaw ng Diyos yung sin, yung mangyari, para may pakita niya kung gaano siya namumuhi. Ito yung kinamumuhian ko. Kasi without sin, we cannot fully understand the other characteristics of God. Like, if there's no sin, there will be no forgiveness. And we cannot understand that God is a forgiving God. He is merciful. And He is loving. Because we cannot understand what love is if there's no unloving in us. Kung tayo kaibig-ibig naman, hindi natin maunawaan na ang Diyos ay ang pag-ibig ay walang kondisyon. Kasi may kondisyon eh, tayo mabuit eh, kaya tayo iniibig eh. Kung nagkasala ka, doon natin malalaman, wala palang kondisyon ng pag-ibig natin. Hindi rin natin maunawaan na ang Diyos ay nahahabag pag walang patatawarin. Kaya kasama iyon sa kanyang divine plan. So that all the more, His glory, His nature, His person, is known and fully understood, at least in part, on earth by the creatures. Kasama rin sa Oo. predestination niya, Hindi rin natin maunawaan yung justice ng Diyos eh. Kung walang parurusahan, kung walang kasalanan, paano natin malalaman na ang Diyos, bawal pala yan at just pala siya. At magpaparusa pala siya. Siya pala ay judge. Kung wala namang parurusahan, kung walang kasalanan. Kaya, tama ko, Pastor eh. Kaya ako ayaw ko na mag-isip pa beyond that truth eh. Kasi magkakasala ako eh. Panginoon eh. Parang questionin mo na. Yes, so that truth should make us all the more humble and all the more closer with God. Kailangan nating maging malapit lalo sa Diyos dahil ayaw natin na tayo ay itakda niya, na tayo ay ganon.
Ano ibig sabihin? Abay, talagang ma-adjust ka. Ikaw ay maparusa. Kaya dapat tayo mamuhay talaga sa katuwiran. Yung sabi ng Diyos talaga. Salita ng Diyos eh. Kaya nga, yung permission ng Diyos na magkaroon ng kasalanan, makumit ni Adan ng kasalanan, is never a bare permission, but with full knowledge of the nature of the person and of his tendency to sin. God allows Adam and Eve to be in a certain environment, knowing perfectly well that the particular sin will be committed. Hindi yan parang bare lang na permission na parang, ay, hindi kasama sa plano. Alam talaga ng Diyos. Alam mo yun, at kasama sa plano yun. May mangyayari talagang ganoon. Kasi kung hindi pinlano ng Diyos, hindi anong klaseng Diyos siya. Oo nga, wala siyang kakayahan. Oo. Diba? Diyos na nagugulat kay Satanas. Kaya dyan po, Pastor, na ito kung napanood mo po yung debate ni Frank Turek at saka ni Silverman, hindi ma-explain na maayos ni Frank Turek, Armenian po yun eh. Hindi ka ma-explain. Yung problem of evil. Oo, kasi hindi niya kaya yun. Samantalang nung si James White ang nakadebate ni Silverman, Na-explain niya. walang maayos. May tanong si Silverman. Oo, kasi sa kay Frank Turek, kasi nga Armenian. Oo. Tao eh. Tao. Tao, hindi Diyos eh. Kaya nahirapan. Ay, bakit pinabayaan ng Diyos? Ewan ko, tao nga may power eh. Di ba? Hindi ko alam kung bakit niya hinayaan. Nahirapan siya. Hindi man niya masabing, dahil sa akin, kaya niya hinayaan. Kasi meron akong freedom. Hindi niya masabi. Lalabas yun na siya ay pareho nitong Silverman. Okay. Na tao talaga ang dahilan. Malaki talaga problema. Mahirap pakipagdebate, sa kapareho mo rin. Walang pagkakaiba. Lalabas, magkakasundo kayo sa mali. Sabi niya, hindi na ako mag-convert. Parehas lang. Tama, di ba? It's a problem with Armenianism. They cannot explain the problem of evil. They cannot explain. Kasi they only choose the freedom of man. But we also explain both. And we also accept both. God is sovereign, man is responsible, they are both true. And there's no contradiction. Kaya ang tawag sa atin ay compatibilism, ang ating belief. Yes. Man's sovereignty sa Armenian. Man is sovereign. Armenian po yun. God is responsible. Baliktad sa kanila eh. Ang Diyos ngayon ang responsible kasi sovereign ang tao eh. Bahala ka dyan. Responsible ka ngayon kasi hindi mo ko kailigtas eh. Kawawa ka. Diba? So, yun ang problema. So, man is free but responsible and God is sovereign. Both are true. They are twin pillars, two twin truths in the Bible that God only can fully explain. It is impossible for us to really explain it in its full clarity. Yeah. Kaya nga hindi natin kaya yun. Kasi nga, Diyos lang ang may gawa nun. Parehong ginawa niyo yun. Okay? So kaya makikita natin na kahit na ang Diyos mismo, no, He was able to exert a direct influence on the minds of wicked men so that good is made to result from their intended evil. He works not only the good and holy affection which are found in the hearts of His people, but also perfectly controls all the depraved and impious affections of the wicked and turns them as He pleases, so that they have a desire to accomplish that which He has planned to accomplish by their means. Sinabi ni Calvin, the event at length proves that they were only fulfilling all the while that which had been ordained of God, and that too against their own will. not Okay. Hindi alam ng mga Armenian na against the will nila. Yung pagtanggi nila sa Diyos. Hindi. Kung akala nila, free sila. Hindi nila alam, pinupulfill nila. Yung gusto lang ng Diyos. Pero against iyon sa kanilang kalooban. Kasi sila yung masama eh. Di ba? Nilalabanan nila ang Diyos. Against sa kalooban nila yung pagsunod sa Diyos. Pero sinusunod din pala nila ang Diyos. Ang ano ko dyan, ganito. The will of man flows. The will of God flows through the will of man. They never contradict. Kung kalooban ng tao ito, dumadaloy doon ang kalooban ng Diyos. Kalooban mo rin yun. Hindi siya nagkokontrahan. Kung kalooban mo magkasala, pinahintulutan ka ng Diyos magkasala.
Hindi yan, niloob din niya magkasala ka. Hindi yan kinokontra ang sovereignty ng Diyos. Kakita mo, yung pumatay, yung kay Joseph, di ba? Opo. Yung mga kapatid. Di ba? Magandang sa... Ayaw nga nila si Joseph na, yumaman gusto nga patayin Di ba? Hmm. Ayaw nila si Joseph na parang maging prominent. Sino ka ba? Bunso ka lang, tapos gusto mong parang ikaw ang bida. Ayaw nilang maging bida si Joseph. Kako ilang beses sila pinalong patayin. Nung magkaroon sila ng pagkakataon, ihulog sa balon. Di ba? Opo. Pero yung sila gumagawa ng kalooban ng Diyos, sabang yung kanilang ginagawa ay ayon sa kanilang kaloobang masama. Pero doon dumadalo yung kalooban ng Diyos. Na sige, magalit kayo. Dahil para maibenta nyo, at pag naibenta nyo si Jose, doon sa Ehipto, gagawin ko siya ngayong gobernador. Kita mo? Yung evil deeds ng kanyang mga kapatid, ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero, laban sila sa Diyos. At yung kanilang gusto, sinusunod din nila. Di ba? Hindi naman po pwedeng, hindi nila gustong ipapatay si Jose. Pinaplanuhan nga nila. Pero ano pong sabi ni Joseph sa bandang huli? You did evil for me, but God meant all of it. Meant it for good. Yes. O, di ba? Alam na ni Diyos yung human responsibility at saka divine sovereignty. Buti pa si Joseph. Buti pa si Jose, di ba? Wala pang mga theology, no? Naunawaan niya. Naunawaan niya. Kasi siya yung nagpapasakop sa Diyos. Yun ang sikreto Naunawaan ko yung sovereignty. Pag nagpapasakop ka sa Diyos, maunawaan mo na ang Diyos talaga ang sovereign. Ikaw, tao ka lang. Wala kang karapatang tumanggi. Wala kang karapatang mag-exercise ng iyong freedom. Yung freedom mo pala, yun din pala ay kalooban din ng Diyos. Kalooban ng Diyos. No? May freedom sila na papatay sana si Jose. Diba? Ibenta si Jose. Talagang sila'y gumawa pa ng palabas. Itinubog nila yung damit ni Jose doon sa dugo ng tupa ng kambing. At dinala sa kanilang ama. Sabi, sinila si Jose ng mabangis tayo. Nanloloko pa, di ba? Ayoko pa no? Kala... Hindi nila alam. Lahat ng ginagawa nila ay ayon sa kalooban ng Diyos di ba? Nalaw talaga. Kita mo? Talaga. Kaya sabi na ni Jose, you plant evil for me, but God meant it for good. Paano ngayong hindi ka responsible? Kahit anong gawin mo, responsible ka. Hindi ang Diyos ang author ng kasalanan nila. Sila ang may kusang gumawa. Pero ang ginawa ng Diyos, in-overrule niya. Yung overruling, yung masamang ginagawa ng tao, ino-overrule niya for good. Kita mo na. Kaya, we cannot deny that God could prevent sin. We cannot deny God can prevent sin. But He did not prevent it. Therefore, He allowed it. And therefore, He is the one who makes things happen, even though it is against His will. But it is not from the heart of God. It is from the heart of the Creator. Sin takes place in the sinfulness of the heart. And then it will just be carried out by their freedom to do it. And still, that freedom is still under the sovereign power of God. So, whatever you do according to your freedom is still, ang Diyos pa rin ang mayroong kapangyarihang magsakatuparan noon. Di ba, nasa tao nga ang pagpaplano o nasa Diyos ang pagpapatupad. Kahit anong plano mo, evil man yan. Kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Kahit gusto mong patayin ng isang tao, hindi yan tatamaan ng bala kung ayaw ng Diyos. Pero kung hindi mo naman gustong patayin ang tao, pero nakabaril ka, tinamaan siya, ang Diyos, hindi mo sinadya. Patay pa rin, di ba? Kasi ang Diyos ang may complete control hindi ikaw Di ba kaya nga yung si Haring Ahab, di ba, na ayaw siyang pasamahin. Si Haring Hezekiah, di ba? Yung tinamaan sa pagitan ng baluti. Namatay. Di ba? Ang sabi sa kanya, huwag ka. Sabi niya, hindi, ba't ako mamamatay? Nag-disguise pa nga siya tapos baluti. Merong randomly lang namamana. Randomly. Si ano po ba yun? Si Jonathan yan? Hindi. Ano yan yung during the time of yung mo? Si Kaya yata. Si Kaya yun yung mabuting hari nakipag kay King Ahab. Yung armor.
yung in between sa patugpungan ng armor niya. Di ba? Simply, we believe that the will of man, the will of God flows through the will of Creator. So they don't contradict. Laging hinahayaan ng Diyos yung kalooban mo kung gusto niya mangyari. Yes. Magpo-flow doon yung kalooban. Kung ayaw niyang mangyari, hindi mangyayari. At kung may mangyari man na ginusto mo lang na masama, pero pinahintulutan ng Diyos, mangyayari. Kaya walang kalayaan talaga ang tao na ganap eh. Kasi kung ayaw ng Diyos, yung kalayaan mo na mag-decide na ganito, kaya kanyang pigilan. Hindi yun magaganap. Kasi siya may control sa'yo eh. Ngayon kung gusto mo yung isang bagay, kahit kasalanan niyan, dadaloy doon yung kalooban ng Diyos, sa kalooban mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako responsible kasi gusto mo eh. Hindi mo rin pwedeng sabihin, ang Diyos impotent. Nagawa ko ito nang hindi niya pinahintulutan. Hindi, dahil siya ay makapangyarihan. Pinahintulutan ka niya, kaya mo nagawa. Di ba? Ano sabi ng Panginoong Hesus kay Pilato? Nagagawa mo lang yan dahil pinahintulutan ka. Yes, of course, Pilato. Di ba? Sabi ni Pilato kasi, di mo ba alam na may power ako, palayain kita? Sabi sa Panginoong Hesus. Kasi gusto niya palayain si Hesus eh. Gusto niya na kaya nga siya nagugas ng kamay eh. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Kasi gusto niya iligtas eh. Kasi wala siyang nakikitang kasalanan na sukat na parusaan siya ng parusang kamatayan. Eh sabi niya, di mo ba alam na pwede kitang palayain? Nasa kamay ko ang iyong kaligtasan. Sabi ni Jesus, magagawa mo lang naman yan dahil pinahintulot sa'yo. You see? God is still the sovereign ruler. Pilate is only, he wants to do what he wants to do, but he cannot do it. Gusto niyang iligtas, hindi pwede. Sabi ng Panginoon, mamamatay. Diba? He was slain before the foundation of the world, nakatakda na eh. Hindi pwedeng patigilin ni Pilato yun. Before the foundation of the world, namatay na eh. Yung kamatayan ni Jesus ay tinakda ng Diyos before the foundation of the world. Yun yung pinakamatinding, yun ang pinakamatinding ebidensya na lahat ay nakatakda na. Paano siya mamamatay? Di sa pamamagitan ng pagtataksil ni Judas. Sa halik ni Judas. Di talaga hahalikan yun. So lahat ng ginawa ni Judas, nakatakda yun. Yung pwedeng sabing siyang author noon ng kanyang ginawa. Nang halikan ni Judas ang Panginoong Jesucristo, nag-exercise siya ng kanyang freedom of choice. Hinalikan niya. Masama ang intention niya, pero in-overrule ng Diyos yun. Ginamit iyon para mapatay si Jesus, upang si Jesus naman ay matupad ang layunin ng Diyos na pagtubos. Yes. Imagine that. Tapos at tanggihan mo, ang Diyos ay di sovereign. Kanyang nilimitahan ang kanyang sarili for a time being. Pagdating lang noong taon na ino-offer na ang salvation sa iyo, bigla niyang lilimitahan kasi may freedom of choice ito. Pero sa buong kasaysayan, ina-exercise niya yung kanyang power. Pero pagdating doon sa ikitatanggap, hindi ko ito pakikialamanan. Nasa kanya kasi ang kaligtasan eh. Doon lang nawawala ng power ang Diyos. Dinidelimit nila ng kanilang puny brain ang kapangyarihan ng Diyos. Sila na nag-iisip noon dahil gustong-gusto nila ang power eh. Ito pa kasi mga power hungry ito eh. Gusto nila ituro sa tao, ikaw ang may power, ikaw ang may kakayahang magligtas sa sarili mo. Nasaan ang gospel? Wala. Ang gospel is grace. Kaya nga, Galatians 1:8, kung sino man magturo ng ibang ebanghelyo na amin ang itinuro sa inyo, pakasumpain siya. Napakalaki ng implication. So, Pastor, siguro we have to discuss sa susunod yan. Ano na ba ngayon? Anong oras na? Oo nga. Kailangan Isang oras na pala. mag-entertain itong mga... Okay, ano'y natin ang tanong. Nagbitin ba yung natin mag-discuss eh. Okay. Sige po. Ganda yung tala kayo. Dinidiscuss po ninyo. Okay. Ano yung mga tanong yan, brother? Marami ito. Ito muna. Kay unrighteous mga. Paano pas may pananagutan ng tao? Hindi naman lahat pinili. Ang kaparusahan ba ay dahil sa anong ginagawa ng tao? Dito sa lupa habang siya ay nabubuhay pa? Nalabas ba pas na ayon pa rin sa ginagawa ng tao? Paano naman sa... Talaga may pananagutan kahit hindi pinili. Opo. Yung nga hindi pinili, may pananagutan eh. Kasi nga, siya nagkakasala, alam din niya na ang Diyos ay banal sa pamamagitan ng general revelation sa Romans chapter
chapter 1. So nakikita ng tao ang mga nilikha ng Diyos at dahil doon, naunawaan nila ang mga walang hanggang katangian ng Diyos. At dahil doon, pag sila nagkakasala, inuusig sila ng kanilang budi. Kaya kahit di sila pinili, meron naman silang budi. Meron naman silang kakayahang mag-isip, rationally. Meron naman silang konsensya. O meron din namang yung banal na espiritu sa labas nga lang ng kanilang pagkatao na naglilimit sa kanila para magpakasama. No? Talagang inuusig din sila ng banal na espiritu. Kaya lang, sa labas, hindi sila ini-indwell eh. So kaya ang ginagawa lang ay yung panggigilt sa tao. Pagpapakita na siya'y mali. Kaya may pananagutan siya sa Diyos. Yes. Kasi alam naman ng taong may Diyos. Kaya nga lang, yung mga taong hindi nakarinig ng ebanghelyo, hindi nga binigyan ng means para makakilala, lesser ang kanilang punishment sa impyerno. Pero nasa impyerno pa rin. Yung mga taong talagang tahasa ng kinikilala na nga ang Diyos, ayaw pa rin tanggapin ang sovereignty ng Diyos, mas matindi ang parusa noon. Tapos tinanggihan pa ang Diyos. Mas matindi yun. Kasi doon sa mga hindi nakarinig. Kaya yung mayroong konsensya na may Bible pa, may gospel pa, ay talagang tahasan ng tinanggihan lahat, mas malala ang parusa. Kaya laging may pananagutan ang tao. Hindi lang yung mananampalataya. Ang mananampalataya, wala nang hatol. Walang hatol. Ang pananagutan nila ay nasa gantimpala. Mananagot sila kung sila ay naglingkod ng tapat at ginawa ang kanilang magagawa habang nasa lupa, ay sila ay magiging accountable dahil mananagot sila dahil mawalan silang gantimpala. Wala kayong gantimpala. Yun ang pananagutan nyo. So, ayan. Next question po niya, ang righteous one ba yun? Siya rin ito eh. Siguro sa YouTube yung isa. Di ba, ask ko lang po, possible ba na magpiliin pa rin? Hindi. Piliin pa rin ang sa mga kulungan gaya ng inmate na sobrang sama. Mga warden at guardia. Posible ba yun? Walang posible sa Diyos. Kaya nga siya sovereign siya all powerful eh. Paano diyan pa nga nagko-convert ang Diyos sa kulungan eh. Ang dami nga diyang na-convert sa kulungan eh. Di ba? Si Bill Ojero. Puro tattoo yun, puro ahas at tattoo sa katawan eh. Ano yan? Taga-tondo. Na talamak na magnanakaw. O, di ba? At hinatulang nga ng bitay yun eh. Naparol nga lang. Naging Christian. Mas maganda sa kulungan, di na sila makatakas. Naroon ang ebanghelyo, maraming nagbi-Bible study doon. Meron dong radyo, pinapahintulutan naman. Makarinig sila. Ewan ko lang ngayon. Kasi noon, may radyo, may mga maliliit na radyo sila. Di ba? May nagbabible, pinapapasok ng mga warden ang mga nagbabible. Diyan sa kulungan, talagang malaya ang mga aral. Kasi part ng kanilang programa, yung moral recovery, napapasukin ang lahat ng mga aral, kahit anong reliyon. Bugbog sarado nga sila roon sa Bible eh. Sabi nga nung isa kong kilala, pag diyan ka daw sa kulungan, mayroon daw una muna Pentecostal, mamaya dadating Baptist. Tapos mamaya daw, yung kay Almeida, may dala daw mga offering. Yung humingi pa daw ng offering sa mga inmate. Sabi ko, grabe naman, kawalang puso nitong mga to. Nakakulong na nga, hiningan pa ng tithes and offerings. Ay talaga namang. Yung daw mga Baptist naman, may dala. Ayun daw mga kay Almeida, wala. Talaga daw ang nangihingi. O, tsaka mga Port Watch daw. Nangibigay naman daw yung mga inmate, nagbibigay. Naaawa daw doon sa mga na nangihingi. Baka Naawa sila kasi daw, silang nakakulong. Silang malaya. Ay, naku po. Kaya mas lalo po na maraming nagiging Kristiyano sa kulungan. Kaya posible, di lang posible. Mas maraming opportunity sa kulungan kaysa sa labas. Kasi sa labas, ang hirap ulihin eh. May Bible study ka, aalis. Pero pag sa munti, ay talagang di ka makaalis. wala silang choice. Schedule, yun. Kaya may Bible school din doon. Kapag labas, pastor na. Pastor na, kaya na marami ding peke. Kasi syempre, gusto nga nila makalabas. Nagpapakabait. Kunyari, Kristiyano na. Paglabas, kulto.
Nako. Oo. Nagiging Rizalista, mga kulto, nagbabay. Saka nakikita na maganda palang pagkakitaan itong Bible. Tapos pupunta sila ngayon sa mga unsuspecting Pentecostal. Ang mga Pentecostal naman, madaling maniwala. Ay, kami, mga Bible school student, kami naging Christian sa Munti. Ano? Dumalo ng prayer meeting. After fourth na prayer meeting na pagdalo, nilimas lahat. Pera. Naiwan lahat yung mga yung, di ba sila, nakapikit, nagpe-pray. Parang nadala lahat yung mga bag, yung wallet. Nako po. Di ba? Ano pa? May tanong pa ba? Wala siguro, no? Yung pas sa lagay ng puso ang problema bago ang isip dahil sa masamang hangarin nito. Tama ba, Pas? Sa puso muna bago isip daw. Hindi, isip muna bago puso. Kasi hindi mo Mahal sa puso. maano sa puso, hindi mo nakita. Lahat ng nakikita mo, yun ay pumupunta sa puso. Tama. Isip, sabay naman yan. Puso at isip. Kailangan, ang pagganahin mo isip at puso. Logical. Don't trust your heart. Always think. Kaya nilagay ang isip sa itaas ng Diyos para itong masunod. Kasi pagkita mo yun, sabay yan, papasok eh. Yung desire mo, so isip mo naman, pwede ba yan? Ano kayong gagawin ko? O, di ba? Magtitimbang-timbang yan. Pero yung puso mo, gusto agad. Ang puso kasi agad-agad, yun ang gusto niyang gawin, yung kanyang naisip. Ang isip, kaya may reasoning, nagre-reason muna siya. Pag ginawa ko ba ito, anong mangyayari? Kaya dapat paganahin ang isip. Salamat na lang at ang Kristiyano, hindi lang may puso-isip, may banal na espiritu. At yung banal na espiritu, magkukonvict sa kanya na, ay, mali, yan talaga. Kaya malakas ang panlaban ng isang Kristiyano sa kasalanan. Ba? Hindi niya kayang gawin. Kumbaga, naiisip na niya, na naramdaman na niya, pero pag umiral ang banal na espiritu, pag pinapanaig mo yon sa laman at sa isip mo, kahit nasa katabi mo, hindi mo kaya. Kahit nandiyan ang 1,000,000, hindi mo kaya yan. Gawin. Tapat ka sa Panginoon kasi hindi sa tao. Ito. Okay. Yan. Siguro last question, no? Kaya niya kay Jenny. Dahil Geminal. Muna. Yan muna. Ito. Pastor, sa Romans 8:29, ano po ang ibig sabihin ni Paul sa for whom he foreknew? Yan kasi ginagamit ng mga niya. Natin yan. Amin na po nadaanan yan. Yung foreknew dyan is not plain knowledge. Hindi po yan simple knowledge. Foreknowledge. At pagka merong sinabing foreknowledge, may kadugtong pen. Whom he foreknew, he predestined. Ibig sabihin, kinilala na sila, hindi lang nakilala. Pag sinabing kinilala, in a sense of relational aspect, pag kinilala ka na, sila yung itinilaga. Hindi mo pwedeng, kasi lahat ng tao foreknew eh, di ba? Di ba't hindi lahat itinilaga? So yung object ng pagtatalaga, yun din yung foreknew. So ibig sabihin, yung foreknowledge doon ay election yun eh. Not because of what they will do in the future, but because in His love, He predestined them. Kaya yung foreknew doon is, yun yung mga taong kanya nang pinili mula pa ng una. Hindi yun yung lahat ng tao. Kaya those whom He foreknew, anong ginawa niya? Anong sabi doon? He predestined them. Kaya nga, pagpili yun para sa kaligtasan. Hindi yun pagpili dahil sa nakita lang na sasampalataya. Kundi talagang bumuo na ang Diyos ng relasyon sa kanila before pa sila mag-exist sa mundo. Kaya yun ang tinatawag na great chain of salvation. Kasi ang term ng Arminian dyan, yung foreknew daw, sila yung nakita ng Diyos, nagagawa, natatanggap. Wala naman doon yun eh. Wala doon yung salitang, He foreknew who would receive Him and believe in Him. But those whom He foreknew, He predestined. Hindi pa nga nakagawa ng kahit ano. Kaya talaga yung foreknowledge doon ay may connection na sa pagtatalaga niya. Sa pagpili kung sino ang sa kanya, regardless kung ano man, magiging ano sila. Morally wise, or religion wise, or ano man ang citizen nila. Kahit sino pa sila, nakatalaga na sila. Dahil sila ang ginusto niya na maging anak eh. So, dinesisyon na ng Diyos. Hindi yan yung definition ng Arminian. Wala kasi doon eh. Yung foreknew because they would believe. Wala doon eh. Kundi,
Those whom He foreknew, He foreordained. Yes. Tinalaga sila. Tinalaga. Okay. Kaya may kinikilala na ang Diyos noong paman na kanya na Before before the foundation of the world. At yun yung kanyang itinilaga rin. Okay? May malinaw. Kaya RBNBZN. Ano yan? Ganun na, no? Pastor, bakit po hindi na lang eradicate ng Diyos ang kasalanan? At least sa buhay po ng mga Kristiyano para wag na tayo magkasala. Kasalanan po. Ay, kasi po, kung tayo i-eradicate sa atin ang kasalanan, ay di tayo pa ipapatayin na. Kasi po, nasa katawan tayo na sinumpa eh. Mayroong batas, basahin mo yung Romans 7, andon yung sagot. Oo nga eh. May batas sa aking sarili, sa aking laman, na ginugusto ang ayaw kong gawin. Dahil nasa katawan pa tayo eh. So, hindi po pwedeng tayo ay alisin sa katawang ito dahil tayo mamamatay. Pwede naman, patay na tayo. Pero, kaya po tayo pinahintulutan na mayroong pang kasalanan para naman po, maranasan naman natin ang magtiis kasama ni Kristo. Yes. Isa po kasi sa layunin ng pagiging Kristiyano ay magtiis na kasama niya. Ano yung gusto mo lang maligtas, wala kang pagod na Basta maligtas talaga. okay lang, parang kahit anong gawin ko na, hindi. Kailangan mong sumunod. At doon madidisplay ang pagsunod sa pagtitiis na ikaw ay makipaglaban sa iyong sariling laman. Struggling. You are struggling with your own flesh. And you deny the lust of your flesh to prove that you are already saved. Diba? Yung iyong good works ay ebidensya lang na talagang ligtas ka na. Hindi yung para ka maligtas. Dahil ligtas ka na, kaya ka nga iniwanan ng task. Diba? Kasi ang sabi doon, we are predestined to become like Christ. So kaya kailangan tayo yung magpakabanal. Hindi tayo iniligtas para tapos na, wala ka ng kasalanan, wala ka responsibility. Parang yun. Ano naman yun? Para namang ang Diyos ay ginawa mo ng ikaw ginagawa mong robot ang Diyos eh. Okay. Okay. Homer, kay Brother Homer. Magandang gabi po, Pastor and Pastor Derry. Pastor, ano po ba ang ibinigay ng Diyos kay Adan para piliin niya na sumuway yung magkasala? Hindi po yun free will, correct niyo po ako. Nilikha po ba ng Diyos si Adan na makasalanan? Salamat po, Pastor. Si Adan po, hindi nilikhang makasalanan. Inilikha po siya na walang kasalanan. Inosente sa kasalanan. Yes. At yun ang tunay na freedom. Ang may tunay na freedom, may freedom of choice, ay si Adan. Talaga siyang may free will kasi wala naman siyang kasalanan na magtutulak sa kanya para magkasala. Wala siyang sinful nature eh. Kumbaga neutral siya eh. Kaya nga yung perfect will na freedom to choose between good and evil ay nakay Adan. Yun. Talagang siya ay malayang sumuway, malaya din siyang sumunod. Dahil wala namang magtutulak sa kanya na makasalanang kalikasan, walang bias sa kanyang pagkatao na magtulak sa kanya, gawin mo yan. Talagang siya nagdesisyon na malayang malaya dahil talagang wala naman siyang kasalanan eh. Pero nung matapos magkasala si Adan, basta pagkakain nila ng pinagbabawal na bunga ng puno na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama na nasa gitna ng Hardin ng Eden, pagkakain nila noon ay nalaman nilang sila'y hubot-hubad. At sila'y nagtago sa Diyos, sa kakahuyan. Kaya makikita natin yung resulta ng kasalanan, una, ay yung pakiramdam sa katawan. Naramdaman nilang sila'y hubot-hubad at nalaman nilang sila'y hubot-hubad. Kaya mayroon ng yung kanilang, kasi nung sila'y dikain na walang kasalanan, immortal sila. Hindi sila nabubulok ang katawan, hindi sila naliligo, hindi bumabaho. Kahit ang mga hayop sa gubat, ang mga halaman, hindi namamatay. There's no death on earth. When Adam and Eve were still innocent. So nilikha ang lahat na perfect. Walang kamatayan, walang kasalanan, walang masamang isip, walang masamang gawain. Pero sabi ng Diyos, pag kumain ka, mamamatay ka na. At ang unang kamatayan ay yung kamatayang spiritual. At yun ang hindi maanawaan ng mga Armenian. Akala nila ang kamatayang spiritual ay hindi na makakagawa ng masama o ng mabuti kasi patay na daw. Hindi. Ang kamatayang spiritual ay yung pagkahiwalay sa Diyos at hindi niya kayang makagawa ng anumang bagay na makapagbigay lugod sa Diyos. Nawala na yung connection na yan. Nawala na yung connection. At saka naging marumi na siya kasi nga sinumpa eh. Yes. Yung laman na niya ay naging makasalanan. Mayroon ng
nananalaytay sa kanyang system na makasalanang kalikas at makasalanang sistema na kinamumuhian na ng Diyos. Kakita mo, lumayo na ang Diyos pagkatapos sila magkasala. Paminsan-minsan na lang nagkikipag-usap sa pamagitan ng tinig, sa pamagitan ng ng panaginip, pangitain mula noon. Hindi na yung mukhaan. Hindi na siya nakakapag-theophany. Hindi katulad nung sila inosente pa, nagaan yung tao ang Diyos at nakikipag-usap mukhaan. Dahil sa kasalanan, lumayo ang Diyos. Kasi ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Mas malala ang kasalanan, mas malala ang pagkahiwalay. Mas malaki ang kasalanan, mas malayo ang agaw. At yun ang naging daan upang ang tao ay itakwil. At dahil naman na natin, through genetics and through yung tinatawag nating representative principle, na si Adan ang ating representative bilang naunang tao sa mundo, nang isilang tayo ay naipasa sa atin yung kasalanan sa ating kalikasan bilang tao. Kaya ang bata, pag isinilang, mayroon ng kasalanang nananalaytay sa kanyang sistema. Ang kanyang puso ay may masama ng pagnanasa, kahit hindi pa nakakapag-desire, no? Dahil wala pa nga siyang ability to discern, wala pa siyang ability to understand. So, pero nananalaytay na sa kanyang isip at puso, gawa, salita ang kasalanan. Kaya ang una niyang sinasambit ay pagwawala. Gusto niyang bumalik. Nawala ang kanyang comfort zone. Nawala ng gusto niya na siya ay comforted. Nag-a-attract ng attention at ako'y inyong intindihin, ako'y inyong pansinin, ako'y inyong pagsilbihan. Selfish ang Kaya makikita mo doon, Romans 5:12 na dahil sa kasalanan ni Adan, nagmana ang lahat ng kasalanan, at dahil lahat ay nagkasala, kaya lahat namamatay. So without sin, there's no death. And death is also eternal separation. Not only physical, spiritual, and eternal. Yun ang masakit, yung eternal. Wala nang hanggan ka magdurusa sa kaparusahan na itinakda ng Diyos sa lahat ng mga hindi hinirang. Bahala kayo kung ayaw nyo. Hindi ang Diyos mananagot sa inyo kung ayaw nyo. Talagang wala kayong kaligtasan. Hindi kayo hinirang. Kaya umaayaw ay dahil hindi hinirang. Kaya gumugusto ay dahil hinirang. Kaya po kayo matakot kung kayo umaayaw. Matakot kayo. Baka po kayo itinakda sa impyerno. Kaya po ito po ang babala sa inyo. Sa patuloy niyong pagtanggi, lalo niyong binibigyan kayo ng mas matinding parusa. Sa kada tanggi niyo, lalong bumibigat ang parusa sa inyo. Lalo na't lagi nyo naririnig. Oo, lagi niyong naririnig. Kayo ay TNG ng TNG. Hindi pa rin kayo nagsisisi. Lalong tumitindi ang parusa sa inyo. Kaya po kayo mag-isip-isip. Nagti-TNG na kayo pa rin ang bida. Hindi ang Diyos. Sinasabi niyo pa rin, kayo pa rin ang dahilan. Kaya ko naligtas. Ay lalong titindi ang parusa sa inyo. Kaya po kayo magsisi na. Okay po, Pastor. Tayo. Sige po. Masisi na tayo. Baka tayo masisi na ng YouTube. Wala sabi ng YouTube, matatapos na. Matatapos na. Sige po, Pastor. Tayo. Okay, papaalam na. At magbabalik po kami sa Webes. ito po ang The Narrow Gate. And we are the Cult Busters. God bless you.